Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi nababahala sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika? Ang mga balita tungkol sa posibleng digmaan ay kumakalat sa social media at TV. At marami sa atin ang nagtatanong, saan kaya ligtas kung lumala ito? O paano kung umabot sa punto na kailangan nating lumikas? Alam nyo ba na sa gitna ng mga sigalot sa pagitan ng mga superpower, may mga bansa na nananatiling tahimik, neutral at ligtas dahil sa kanilang heograpiya, politika at relasyon sa ibang bansa? Oo, may mga lugar sa mundo na kahit sumabog ang giyera sa Middle East ay mananatiling payapa at hindi direktang maaapektuhan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 bansang itinuturing na ligtas kung sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Hindi ito hula o chismis, ito ay base sa kanilang geographical location, political neutrality at kakayahang protektahan ang kanilang mga mamamayan at dayuhan. Pang-una sa ating listahan, New Zealand. Ang New Zealand ay madalas na itinuturing na isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo, hindi lang dahil sa mababang crime rate nito, kundi dahil sa geographical nitong pagkakahiwalay. Nakatayo ito sa dulo ng mundo, malayo sa mga sigalot ng Middle East at Europa. Ang New Zealand ay meron ding patakarang neutral at mapayapa sa international conflicts. Hindi ito basta-basta nasasangkot sa mga digmaan ng ibang bansa, maliban na lamang kung direktang aabahihin ito. Bukod pa rito, ang kanilang gobyerno ay may maayos na sistema ng pagtanggap ng mga refugee at evacuees sakaling magkaroon ng malawakang kaguluhan. Ang payo, kung naghanap ka ng literal na malayo sa gulo, ang NZ ang nangunguna sa listahan. Pangalawa sa ating listahan, Iceland. Ang Iceland ay isa sa mga bansang walang sariling military. Ngunit huwag kayong magulat dahil ang bansa ring ito ay isa sa pinakaligtas dahil sa heograpiya at kasunduan nito. Bilang miyembro ng NATO, protektado ito ng mga kakampi, ngunit hindi ito pamunahing target ng anumang sigalot sa Middle East. Ang lokasyon nito sa North Atlantic, malayo sa mga hotspots ng Iran at Amerika, ay nagbibigay ng natural na proteksyon. Ang Iceland ay mayroon ding matatag na lipunan, mababang populasyon at sapat na resources para sa mga mamamayan nito. Ang payo ko, malamig, maganda at payapa. Perpekto para sa mga gustong tumakas sa tensyon ng digmaan. Pangatlo sa ating listahan, Chile. Sa South America, ang Chile ay namumukutangi bilang isa sa pinakamatatag at maunlad na bansa. Ang lokasyon nito sa kanlurang bahagi ng South America na napapalibutan ng Andes Mountains at Pacific Ocean ay nagbibigay ng natural na depensa laban sa anumang direktang pag-atake. Ang Chile ay mayroon ding matagal ng kasaysayan ng neutrality at hindi sangkot sa mga sigalot ng Middle East. Ang ekonomiya nito ay medyo matatag at mayroon itong maayos na infrastruktura para sakaling dumami ang mga tao kung magkaroon ng migration crisis. Ang payo ko, para sa mga nasa Amerika, ang Chile ay isang mainam na puntahan. Pang-apat sa ating listahan, Switzerland. Kapag sinabing neutral, walang tatalo sa Switzerland. Sa loob ng maraming siglo, ang Switzerland ay nanatiling neutral sa lahat ng digmaan sa Europa at sa buong mundo. Hindi ito miyembro ng NATO o European Union at hindi ito nakikialam sa mga sigalot ng iba. Ang lokasyon nito sa gitna ng Europa ay maaring mag-alala sa iba. Ngunit ang kasaysayan ay nagpapatunayan na ang mga digmaan ay lumalampas sa Switzerland. Bukod pa rito, ito ay isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo sa mga tuntunin ng krimen at seguridad. Ang payo ko, kung kaya ng budget, ang Switzerland ay isang 5-star safe place pero may kamahalan nga lang ang pamasahe. Panglima sa ating listahan, Uruguay. Sa South America, ang Uruguay ay madalas na tinatawag na Switzerland of South America dahil sa stability at peacefulness nito. Hindi ito sangkot sa anumang malalaking alitan at ang pamahalaan nito ay demokratiko at mapayapa. Ang Uruguay ay mayroon ding liberal na patakaran sa imigrasyon at kilala sa pagiging hospitable sa mga dayuhan. Ang lokasyon nito sa southeastern South America ay malayo sa mga potensyal na target ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang payo ko, kapag ikaw ay nanirahan dito, asahan mo na simple, payapa at maganda ang buhay sa Uruguay. Baka naman po,
Tutal wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, Japan. Maaaring magtaka ang iba dahil ang Japan ay kaalyado ng Amerika. Ngunit ang Japan, sa kabila ng alyansa nito, ay may sariling konstitusyong pasifista na nagbabawal sa pakikidigma maliban na lamang sa self-defense. Ang Japan ay isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo sa usapin ng krimen at ang gobyerno nito ay may malakas na kakayahan na protektahan ng mga mamamayan nito. Ang layo nito mula sa Middle East ay isa ring malaking faktor. Gayunpaman, ang pagiging kaalyado ng Amerika ay maaaring magdulot ng kaunting risk, ngulit sa pangkalahatan, ito ay ligtas pa rin. Ang payo ko, maasahan mo na ang Japan ay mainam lalo na sa mga Asyano dahil sa kalapitan at kultura. Pangpito sa ating listahan, Canada. Ang Canada ay isang malawak at mapayapang bansa na may mahabang kasaysayan ng pagtanggap sa mga refugee at migrants. Bagaman ito ay kaalyado ng Amerika, ang geographical na lokasyon nito sa Hilaga ay nagbibigay ng natural na proteksyon. Ang Canada ay may matatag na ekonomiya at maayos na sistema ng emergency response. Kung sakaling lumala ang tensyon, ang malalayong probinsya nito tulad ng Newfoundland o Nova Scotia ay maaaring maging napakaligtas na kanlungan. Ang payo ko, maging handa lamang dahil iba ang lamig dito sa Canada. Pero asahan mo na mainit rin ang pagtanggap ng mga Canadian, lalo na sa ating mga Pilipino. Pangwalo sa ating listahan, Australia. Tulad ng New Zealand, ang Australia ay isang islang kontinente na malayo sa kaguluhan ng Middle East. Bagaman ito rin ay isa sa kaalyado ng Amerika, ang distansya nito mula sa Iran ay napakalaki. Ang Australia ay may sariling depensa at matatag na pamahalaan. Ang mga malalayong lugar nito tulad ng Tasmania o Western Australia ay maaaring maging napakaligtas. Ang payo ko, ang Australia ay isang practical option para sa mga Pilipino dahil sa medyo madaling migration pathways at malaking Filipino community. Pang-siyam sa ating listahan, Singapore. Ang Singapore ay isang maliit ngunit napakalakas na bansa. Ito ay may mahigpit na batas at napaka-organisadong lipunan. Bagaman ito ay nasa Southeast Asia, ang Singapore ay may magandang relasyon sa parehong kanluran at Middle East at ito ay madalas na nagsisilbing neutral ground para sa international diplomacy. Ang lokasyon nito ay malayo sa direktang linya ng apoy ng Iran at US conflict. Ang payo ko, napakanapit sa Pilipinas, maayos ang sistema at ligtas, perpekto para sa mabilisang paglikas. At ang pang-10 sa ating listahan, Portugal. Ang Portugal ay isa sa pinakaligtas na bansa sa Europa. Ito ay miyembro ng NATO, ngunit may reputasyon bilang isang peaceful at neutral na bansa sa maraming international conflicts. Ang lokasyon nito sa Iberian Peninsula, sa kanlurang bahagi ng Europe, ay malayo sa mga potensyal na target sa Eastern Europe at Middle East. Ang Portugal ay meron ding magandang klima, mababang cost of viewing kumpara sa ibang Western European countries at isang welcoming attitude sa mga dayuhan. Ang payo ko, para sa mga gustong pumunta sa Europe pero ayaw sa gitna ng gulo, Portugal po ang sagot. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na walang lugar sa mundo ang 100% na ligtas sa panahon ng digmaan. Ang mga bansang ito ay itinuturing na ligtas batay sa kanilang heograpiya, kasaysayan ng neutrality at kakayahan nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay nasa paghahanda, pagkakaroon ng emergency plan, sapat na ipon at tamang impormasyon. Ang video na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para maging handa kayo sa anumang posibilidad. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagiging handa ay ang unang hakbang tungo sa kaligtasan. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay. Baka sakaling may nag-iisip na mag-abroad o magplano para sa emergency, ito ay makakatulong sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo palagi at ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. God bless po sa ating lahat.